May tanong sa akin. Good afternoon po, sir. Tanong ko lang po sana kung totoo po itong sinend sa akin ng mga agent na to. Due date ko pa lang po pero grabe na mga haras. Ipo-post na daw po selfie at ID ko sa lahat ng Facebook group. Sinabihan pa ako na nameke daw po ng reference na-contact nga po nila ang mga kapamilya ko at tumawag po sa akin na may naniningil. Inuulit ko, tinawagan ko na ang mga reference mo, tumawag, nag-text, ginawa ko na sa'yo para lang makausap ka pero wala akong nakuhang sagot sa'yo. Paalala ko lang sa'yo, nasa rules and agreement mo at ng application na once na nag-due date ka, possible silang tawagan anytime and anywhere whether you like it or not. Trabaho namin, tawagan ka o sila hanggat nasa system ka. Kaya kung ayaw mong mangyari yan na pati sila maabala sa utang na para sa'yo lang naman, magbayad ka na. O sige, total peke, hindi ka kilala ng ginawa mong contact reference at ikaw na lang hindi pa nag-update ng payment. Sige, sa social media na lang tayo magsingilan ha. Yung selfie at ID mo ipopost ko. Wala mga peke nilagay mong contact reference. Ako kanina pa ako nag-update, maayos akong kausap. Wala kang update, pasensyahan na lang tayo. Alright, napakagandang katanungan po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Wow, peke daw po yung nilagay nyo contact reference, no? I don't know kung ito po yung inilagay nyo talagang contact reference or ito po yung ninakaw nila dun sa inyong mga contact details, no? Pero most probably ito po yung ninakaw nila. Tapos sasabihin nila peke daw po. Okay? Ewan ko pero sasagutin ho natin, hihimayin ho natin yung inyong katanungan. Okay. Sabi nyo nga po merong pananakot na sinesense nyo yung mga ahente, no? At due date nyo pa lang. Tingnan nyo, due date pa lang. Tapos kung ano-ano na sinasabi. Di ba manong mag-antay? Diba? Kaya nga may due date Kapag sinabing due date, yun yung araw ng pagbabayad. Kung yan sa buntis, yan yung araw ng kapanganak ng mga anak siya. Diba? Kaya naglagay ng due date Sira ulo ng kamote tapos wala pang due date, maniningil na. Ang masakit doon, hindi lang ikaw ang tatawagan. Diba? Hindi lang ikaw ang kukulitin, hindi lang ikaw ang sasalbahihin. Pati yung mga sinasabi nilang contact reference mo. Sasabihin, hindi pa raw kilala. Mamaya sasagutin natin yan. Mga bugok yan Okay, tapos sabi ipopost daw kayo sa yung selfie nyo tsaka yung ID nyo sa mga Facebook group. Yan, nakalanteting talaga. Tapos na-making nga daw kayo ng reference. Okay. Bago natin sagutin niya, ito po, yung sa unang part ng sabi niya na tinatawagan ka na, pati yung reference, tawag, text, pero wala pa rin daw kayong sagot. Okay. Ito lang yan, kasi kung yung first experience nung mga kliyente sa inyo maayos, most probably yan, sasagutin kayo. Kasi winalangyaan nyo agad Diba? Yun ang mahirap sa inyong mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi kayo marunong maningil. Okay? Tapos ito pa. Paalala, nasabi nyo nasa rules and agreement at saka nasa application na once na mag-due date, posible silang matawagan anytime, anywhere, whether you like it or not. Wow, ayos, Wala naman yung problema tumawag Diba? Pero ayusin nyo yung pagtawag. Diba? Hindi yung pagagalitan mo, mumurahin mo, diba? Wawalang yain mo. Tama ba yun? Tawagan mo. Tama yun Kasi pwede mo naman talagang ilagay yan sa guidelines, diba? Sa mga rules and regulations nyo, diba? Terms and conditions. Pwede nyo ilagay yun na pwede nyo tawagan. Ang tanong, paano tawag ang ginagawa nyo, mga gago? Diba? Seryoso, okay lang sana kung kakamustahin nyo o papaalalahanan nyo. Hindi. Diba?
Due date pa lang sasamantalahin. Biruin nyo, kayo mismo naglagay. O, yung selfie tsaka yung ID, post mo sa social media. Tama ba yun? Diba? Mali yun. No, hindi dinadala sa social media ang paniningil. Diba? Bakit? Ano kinalaman naman, no, nung ibang tao dyan? No, so, ibig sabihin, gusto mong ipahiya. Diba? Eh, may kaso yan. Oh. Cyber libel ang kaso dyan. Sabihin nyo kasi madali naman lusutan yun eh. Diba? Isiraulo kayo. Diba? Kaya hindi kayo makasingil dahil sa mga ganyan diskarte. Diba? Eh, hindi ko kayo maintindihan. Kaya ayaw nyo kaya ayaw nyo ipaalam yung address nyo. Diba? Pero ewan ko kasi may balita ho ako, tinatrabaho na talaga kayo eh. No, sana nga lang po na matuluyan na yung kung ano man yung pinaplano po nung aking nabalitaan para lang matapos na yan. No, masakit na sa ulo eh. No, talagang hihigpitan na kayo. Mga bugo kayo. Kasi wala kayo sa ayos eh. O, di ba tama naman nasa terms and condition, tawagan. Pero sa maayos na pamamaraan. Hindi yung babalagbagin mo, mumurahin mo. Kasasagot pa lang mumurahin mo agad. Due date, may siraulo ka. O, di ba? Tapos, ito pa. Yun nga yung sinasabi nyo na na yung contact reference, no, is peke. Siraulo kayo, hindi peke yun. No? Kasi ito, definitely ito yung ninakaw. Ninakaw ng mga bugo katabusadong online lending apps dun sa inyong contact details. Okay? Kasi ganito ho yan. Okay? Pag yung ninakaw nila, not only yung nakalagay dun sa pati ho yung call logs nyo, yung mga nag-miss call sa inyo, tinatawagan nila. So, pagka yun ang tinawagan nila, yung mga nag-miss call lang sa inyo, or di kaya kahit yung mga delivery riders, di ba? Oh. Pagka yun ang tinawagan nila, hindi naman talaga kakilala ng personal eh. Oh. Tapos sasabihin, peke, siraulo kayo. Di ba? Kayo, yung sistema nyo mali eh. Tignan nyo, magnanakaw na lang kayo ng detalye, mali-mali pa. Oh. Ni lahat nyo eh. Di ba? Instead nyo nasa phone book lang, pati yung miss call, call logs. O, di ba? O, sino ngayon na di ba? Tapos sasabihin nyo na meke, siraulo kayo, samantalang bawal yung ginawa nyo. Mga gago kayo. O, sige nga, maghanap kayo ng batas sa Pilipinas o kahit sa amang mundo na po pwedeng nakawin yung detalye ng kliyente. Di ba? O, pag napatunayan niya, ay sinasabi ko sa inyo, ewan ko, talagang kalaboso kayo. Diba? Grabe yung ginagawa nyo eh. Not only mental torture, diba? Hindi lang yung anxiety binibigay nyo. Diba? Ninanakawan nyo ng detalye. Tapos ikakalat nyo dun sa mga sa mga kakilala. Oh, ipopost sa social media. Tama ba yun? Diba? Walang kalaban-laban yung kliyente nyo sa inyo eh. O tapos ang masakit, pagka kayo submitting entity ng CIC, hinaras nyo na, hindi nakabayad, mapupunta, ngayon doon, ma-record ngayon doon sa CIC. Yun ang masakit doon eh. Okay, nga po pala, nabalitaan ko po na ang CIC daw po is parang itatransfer po yata sa BSP. Okay, kasi po sa ngayon, ang namamahala niyan is SEC. So ngayon parang ililipat po yata ng BSP para fully utilize yung CIC. Let's see po kung anong magiging i-update ko po kayo ron, no? Kasi sa totoo lang po, tama naman na lahat po ng mga financial institution dapat nagsasubmit diyan sa CIC. Pero dapat 'yan may mga may nakalatag yan na mga policies and procedure, 'di ba? Kasi ang mahirap hinaras. Nung hinaras, natural, hindi na nakabayad. Kasi, di ba, yung iba kasi talaga naman, pag hinaras mo yan, hindi mo ginawa na maganda, talagang gagawa ka rin ng hindi maganda yan. Di ba? Okay lang sana kung kung, let's say, nag-pass due kasalanan ng kliyente. Hindi kasalanan ng kliyente. Di ba? So, malalagay ngayon siya dun. Kasi record yun eh. Ang rule po sa CIC, every 30 days yan, dapat nag-update ka sa kanila. Good or bad. Okay? So ngayon, ano nangyayari? Ganun. Oh. Kawawa ngayon yung kliyente. Hinaras na.
na ano pa, naisama pa yung basic information doon sa ano, sa record niya. So paano ngayon yan kung ano, kumbaga in the near future, 'di ba? Gustong magkaroon ng sariling negosyo, 'di ba? Gustong magkaroon ng sariling sasakyan, sariling bahay, manghihiram. Makikita ngayon ng mga bangko na may access. Mapapahiram ba? Maaari, oo, pero siguro hindi ganun kalaki. 'Di ba? O di kaya matatagalan. O di kaya papaayos pa, 'di ba? Paano mo aayusin kung ayaw naman makinig nitong mga bugok na 'to? 'Di ba? 'Yun ang mahirap sa inyo eh. Kinakausap kayo ng maayos, ayaw niyo makipag-usap ng maayos. Hindi naman magbayad niyo yung kliyente eh. 'Di ba? Kayo tong mga bugok eh. Ayusin niyo yung sistema niyo ng paniningil. 'Di ba? Tsaka pagka nagbayad yung kliyente nyo doon sa tamang interest na nakalagay doon sa ceiling on interest rate, tanggalin nyo o i-update nyo doon sa ano. I-update nyo doon sa CIC nila. Nabayad na sila. Huwag nyo silang ipitin. Ay, pagkaya nalipat ng BSP at sinililisan, todas kayo. Sabi ko sa inyo. Ay, sus Mario, sinasabi ko sa inyo, talagang iniisa-isa na. Ewan ko lang, ha? Basta kayo, sinasabihan ko kayo. Okay? Ayusin nyo na lang kasi wala namang idudulot na maganda yung pinagagagawa nyo. Tingnan nyo, hindi kayo nakakasingil, di ba? Oh. Doon sa nagpadala ng tanong na yan, ano yan eh. Ang magagawa talaga niyan, iaaras lang kayo, popost kayo sa social media. So, ang pinakamaganda gawin nyo po, pag-ipunan yan, tsaka nyo bayaran. Kung magagawa nyo na mas mabilis, gawin nyo. Sundin nyo na lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Kung ang nahiram nyo is 10,000 pababa, 15% lamang po yun per month, ha? Hindi po in 7 days. Ngayon, kung let's say 7 days, i-prorate nyo. Diba? Ano lang naman yun, 15% divided by 30. Oh, so, yun po, lalabas yun parang 0.2%. Per day. Parang ganun lalabas yun. So, i-prorate, ganun lang o pagpo-prorate yun. Kasi, yung sila nga kasi per day, di ba? Kasi, ang nakalagay dun sa, sa ceiling on interest rate is per month. So, para ma-prorate siya, i-divide nyo siya sa 30. Yung 15% divided by 30. So, yun lang ang bayaran mo dun. Di ba? 7 days eh. Tapos, di ba, nakalagay dun. Pag lumampas ka sa loob ng isang buwan, may 5% na additional last penalty. Paano ka lalagpas doon sa isang buwan? 7 days lang sila. So, wala kang penalty. Tama po ba? So, sundin nyo lang po kung ano lagi sa ceiling on interest rate. Tapos, bayaran nyo. Yung pinagbayaran nyo, tabi nyo. Ano man ho mangyari, makikita nila, di ba? Oh, magbayad kayo. Kahit saan panlupalop ng Pilipinas sila magpunta. Oh. Basta kayo, bayad ho kayo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.